Ang topic ko po ay kaligayahan sa pagkakaloob sa Diyos. Ito po ay makikita sa Mark 12:41 to 44. Yun ang binasa natin, Mr. Jill, 41 to 44. At sinamahan din ninyo na binasa. Kaya sa isang social experiment sa internet, napatunayan na ang mahirap ang mas may kaya sa pagbibigay. Samantalang napatunayan din na mas maraming mayaman ang kuripot magbigay. Masakit man ito, pero sa iba talaga ito totoo. Kuripot magbigay. Mas madaling magbigay ang mga mahirap sa kapwa nila mahirap. Mas naunawaan ng mahirap ang katulad niyang nangangailangan. Mapro siya katong kuripot, no? Kaya hindi kita magkinuripot. Kahit sa Biblia, ang dukhang balo ay nakikitang mabuti or magaling magbigay pagdating sa pagkakaloob sa Diyos. Sa ating pagbasa ng Biblia, napansin natin ang pagpupuri ng Panginoong Hesus sa paghandog na ginawa ng isang babaeng balo. Yun ang sinabi dito sa verse 43. Ang pagkakaloob, ang bawat pagsamba ay may sangkap ng pagpupuri. Kaya kagaya kanina, nag-awit si Brother Ron. Mayroon din ako nakikita na abang imaw-imaw si Brother Ron, hala itong iba ay pasimple-simple ang. Pero ito, sabi dito sa Biblia, ito ay ang pagpupuri ay ito ay part ng pag-worship natin sa Panginoon. Pagkatapos, panalangin. Tayo na nanalangin. Yung iba, kanina, nag-opening prayer, nag-istoryahan. Na wag natin dapat gawin, mga kapatid. Ito ay pag-worship natin sa Panginoon. Itong ating church ay kumbaga ay banal. Kaya kailangan tayo, kung ano ang ginagawa, sundin natin. Pag nananalangin, manalangin tayo, mga kapatid. At yun, amen? Amen. Pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? At kag iba gani ay nagme-message, nagmamarites, na hindi dapat natin gawin yan, mga kapatid. Mataimtim ang ating pakikinig ng salita ng Panginoon para talagang tumimo sa ating puso at isipan para pag-uwi natin, madama natin ang pagmamahal at ang Holy Spirit ng Panginoon. Amen? Pag tayo'y nagmamarites, pag-uwi natin, marites ang pinag-usapan. Hindi pinag-usapan kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay. Kung ano ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na ating pinakinggan. Kaya, ang pagkakaloob ay isa din yan sa pagpuri natin sa Panginoon sa buhay, sa bagay. This is the key to have a giving heart. And we will able to give other things, but the good things is our tithes and offerings. Una, sarili natin. Our tithes and offerings. And God assure you, i-bless tayong lahat ng Panginoon. Pag tayo ay tapat na gagawin natin ito. Amen? Amen. Kaya kailangan, ang pagkakaloob ay mahalagang bahagi ng pagsamba. Ito ay pagbibigay sa Diyos ng pasasalamat. Hindi ito kabayaran sa mga kaloob ng Diyos. Ito ay pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang babaeng balo ay nagkaloob ng higit kaysa mga kasama niyang nagkaloob sa Diyos. Maliit na halaga lamang ang salaping kanyang ibinigay, ngunit ayon sa Panginoong Hesus, nagkaloob siya na mas malaki kaysa iba.
Asi aboy, nasiling katot Ginoo. Dahil tong iba, nagtao ay pay ano yang, pay pakunyari yang para makita ang ni sister ni brother. Pero itong balo na itong babae, kahit maliit lang yung binigay niya, galing sa kanyang puso. Buong buo na ipinagkaloob niya, na masaya ang kanyang puso. Galing sa kanyang isip, galing sa kanyang puso na magbigay na masaya. Kaya, yun ang balong ito. Binigay niya lahat. Ang babaeng balo ay nagkaloob ng higit kaysa nakasama niya. Kaya ang Panginoon ay masaya sa kanyang buhay. Kaya pinuri siya. Kaya sabi ay, mas mahalaga pa, kumbaga ay, mas mabuti pa yung balo na yun na konti lang ang binigay. Number 1, she gave out her love for God. Yun po ang sa generosity. Kaya, giving well done without love, it becomes a burden, an obligation. But giving when it's done out love for God, it becomes a source of joy. Diba? Joy talaga pag mayroon tayong love sa ating pagbibigay. Pero pag nagbibigay tayo na kontra sa ating heart, mapagto sa sayang, nagtao nga ni akot kuman, kada ay, wi ako nakabakait Isra, wi ako nakab-Jollibee. Pero, pag tayo ay magbigay na masaya sa Panginoon, yun po ay mahal natin ang Panginoon, kaya magkaloob tayo ng masaya. Yun ang sinasabi sa aking mensahe. Bakit kapag sa mall na yung pinag-uusapan, napakadaling gumastos, napakadaling bumunot sa pitaka at sa bulsa. Pag sa mall, bakit ba napakadaling bumunot ng 500, 1,000, 100 at 50? May kwento ako. Kwento lang ito ha, kwento ito. May kwento ako. Nagkita-kita ang mga pira at nagtanungan kung saan na sila nakarating. Sabi ng 1,000, pinakamalayo ang narating ko. Mga malls, high-class na hotels, at saka luxury na recreation. Yung mga lugar, kumbaga ay nagpahambog sida, no? Sabi naman ng 500, sabi niya, pahambol na sabi ni 500, malls lang, ako palagi, sine palabas-labas sa mga gimmick. Yun naman ang sabi nung 500. Tugon naman ng 100. Buti pa kayo, ako hanggang 7-Eleven lang. Yun ang sabi niya, buti pa kayo, siya daw ay hanggang 7-Eleven lang. At nakita nilang tahimik sina 50 at 20. Kaya tanong ng ibang pera, 20, 50. Kayo, saan kayo palagi? Sagot ng dalawa, di sa mga simbahan, kami kasi yung laging laman ng mga offering plates, kami nga yung tinaguriang mga Kristiyanong barya. Mga 20 at 50, natatawa lang tayo doon sa ganitong sitwasyon. Pero, subukan nga natin. Mayroon ba na ganyan? Mahirap magbunot ng 1,000 para ilagay sa offering? Para ilagay sa tithes? Mahirap magbunot ng 500? Yung pinakamaliit talaga ang bubunutin, yung 20, mga kapatid,
Ang lahat kung mayroon tayo galing sa Panginoon. Kaya kailangan ibalik natin sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya subukan mong palakihin o palaguin ang ating pagbibigay sa Panginoon. Ang ating relasyon. Huwag lang 20. Subukan nating maglagay ng 1,000 sa offering, 2,000, 3,000. Kaya, palakihin natin ang pag-ibig sa Diyos at magagawa mo ito sa halaga ng iyong kaloob sa Panginoon. Yung tamang attitude sa pagkakaloob. Pag ito ay magawa natin sa tamang attitude. Kasi yung 20-20 lang, hindi tamang attitude yun. Sa tamang attitude ng pagkakaloob, sa pagtulong, sa kapwa, sa gawain, sa church, sa mga projects. Be willing, give, and may sacrifice tayo. Mag-sacrifice tayo sa pagbibigay. Di ba? Kailangan natin yan, mga kapatid. Pangalawa, ang number 1 ay she give out her love for God. Pangalawa, she give to God out of trust in God. She learn to trust God wherever she gives. May isang member na nagreklamo. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Dahil kanina, 1,000, 500, 150-20. May kwento. May isang member na nagreklamo kung bakit daw ang dami ng mga singilan. At may isang member naman na nagsabi na, oo nga, bakit nga maraming singilan? Sabi naman, pagkakaloob sa ating iglesia, dahil siya ay isang farmer. Nagreklamo siya. Bakit maraming contribution? Bakit maraming singilan? Ay ngayon pa naman maraming singilan dahil at Thanksgiving. Yun ang sabi ng isang member. Kaya, ang sabi dito, dahil yun ay isang farmer, na taon na binisita siya ng kanyang pastor. Habang nagtatanim, naghahasik ng binhi, ang miyembro habang padating si pastor. Farmer eh. Sabi ng pastor, ang dami naman po ng inyong hinahasik. Hindi po ba kayo nanghihinayang sa binhing inyong isinasaboy sa bukirin? Yun ang tanong ng pastor. Ano aboy kag sabat itong farmer? Pastor, ang lahat ng aking inahasik na binhi ay ibinabalik ng aking bukirin bilang ani. Alam ko pong pagbubunga ang anumang aking itinanim, yun ay marami din ang aking aaniin. Agree ba kayo doon? Kadang ani kung sanggantang yang ranak payay kagay mo itanom ay baka rohang gantang, 3 gantang yang kagay mo maaani. Pero ito po, ang sagot niya ni pastor. Ang lahat ng aking hinahasik ay sa binhi ay ibinabalik ng Panginoon sa bukirin. Kaya, kapatid, gayon din po tayo sa Diyos. Tuwing tayo ay magkakaloob, ibinabalik din ng Diyos ng liglig, siksik at umaapaw ang ating mga kaloob sa Kanya. Amen? Kaya huwag tayong maghinayang, huwag tayong magreklamo ng mga kontribusyon. Dahil kung ano kakarami binibigay, ganun din karami ang blessing na tatanggapin mo. Amen? Kung hindi pa ninyo yan subukan, simulan ninyong subukan mga kapatid. At gagawin yan ng Panginoon sa buhay natin. Sa buhay ko, sa buhay nyo, sa buhay nating lahat. Gawin po natin. Huwag nating
pagmaramutan ang Panginoon. Kaya, noong naunawaan ng magsasaka na ang ano may ibinigay sa Panginoong Diyos ay hindi nawawalang pananim, kundi tulad ng binhing itinanim, ito ay babalik sa Kanya bilang mga bungang aanihin. Kaya, alalahanin natin, sabi sa 2 Corinthians, ang sabi dito ay, remember this, whoever sow sparingly will also reap sparingly, and whosoever sow generously will reap generously. Amen? Amen. Kaya, pagdating sa pagbibigay, huwag tayong magreklamo para sa Panginoon yan. Kung baga ay, budgetin natin. Tinuruan tayo ni Brother RJ kung paano tayo mag-budget, di ba? Kaya, budgetin natin. Kaya, ang tanging magagawa mo ngayon ay mga bagay na magpasalamat. Magbigay, magpasalamat. Kaya, mga kapatid, ang tanging magagawa po natin sa Panginoon dahil sa Kanyang ginawa sa ating buhay, binigay sa atin ang buhay, kaya kailangan natin na yung lahat na binigay at ginawa sa ating buhay, hindi natin kayang bayaran ng pera. Hindi natin kayang bayaran ng pera. Kaya, mahirap man o mayaman, walang pag-iiba yan sa Panginoon. Kaya, kung magbigay ka sa Diyos, ang pinakamainam na kaloob, saliksikin mo ang iyong puso. Saliksikin ang ating puso. Sa mata ng Diyos, walang mayaman at walang mahirap. Hindi niya tinitingnan ang laman ng bulsa mo, kundi ang laman ng puso mo. Amen? Napakasarap. Diba? Uyarag mo yatin ni Lord tong ako ngasing suyur ako pitaka, kundi kag puso na ako. Iting mo yatan it Ginoo nga sin ako mga. Kag puso nindro, kag puso natong tanan. Amen? Ay banghinay. Amen? Amen. Nakita ng Panginoon kung ano ang laman ng ating puso ngayong umaga. Kaya, kailangan natin na gawin ang the best para sa Panginoon. Kaya, kung minsan nga ay nagrereklamo din ang iba. Pero masaya, yun ang sabi. Pero masaya rin ang nagbibigay. Pero masaya talaga. Masaya talaga ang nagbibigay. Lalo pa pag nakakatulong ka sa nangangailangan. Grabe, pag ako nakakatulong sa nangangailangan, grabe talaga ang nadadama ko. Nadadama ba ninyo ito? Dahil nandito sa ating puso ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng magandang buhay. Kaya kailangan natin yun, mga kapatid. Ngunit mga kapatid, nakita natin na kapag tayo ay marunong magtiwala sa Diyos, anumang ating ibigay sa Diyos ay nagiging pagpapala. Amen? Amen? Amen. Kaya, yun nga ang sinasabi na, how to act generosity. Kapag tama ang ating attitude sa pagbibigay, pagtutulong sa mga kapatid, sa mga nangangailangan, sa ating mga magulang. Nakalimutan na natin ang mga magulang. Kung minsan, nakakalimutan na ng mga anak ang magulang tulungan. Kaya, kailangan natin yan na galingan natin ang ating pagkaloob. Pag maganda ang pagbibigay natin sa Panginoon, ibibless tayo ng Panginoon. Ibibless yung kapatid natin pag tayo ay magbigay sa kanila. Ang ating magulang. Maganda ang ating buhay. Maganda ang ating higaan. Maganda ang ating sasakyan. Pasakayin naman. Pasakayin si kapatid. Kapatid, halika, naglalakad ka. Halika, sakay. Si Brother Ron Caliper may alok sa akot, masakay sa sasakyan.
Kaya ako talaga, sorry talaga sa may mga magagandang sasakyan. Hindi ko kayang sumakay sa magandang sasakyan. Hanggang motor lang talaga ako, lalo pa pag malayo ang sasakyan. Dahil pagdating doon sa paroroonan natin, hindi na ako makakatayo. Kaya nagtitiis ako kahit pa Santa Fe magmotor. Nagtitiis ako ng sakay ng motor. Nagsasakay lang ako, nakiangkas lang ako. Kaya salamat din kay Brother Lifford na palaging nandyan siya kung saan ang pupuntahan ako, nandoon naman siya nagdadrive. Kasi nga, hindi ko talaga kayang sumakay sa magandang sasakyan. Kahit nung ako'y nagtatrabaho sa Sato, yung sasakyan na maganda, hindi talaga ako sumasakay. Kaya sorry na lang doon sa mga, si Brother Bong nga ay, sorry na lang talaga. At salamat sa pag-alok ng inyong magandang sasakyan. Kaya yun ang mga magandang attitude sa pagtulong. Hindi lang na pagbigay ng pera. Pagpagamit mo ng iyong, sabi nga ay, lahat ng bagay, hindi lang pera, oras. Kaya, kung bagay, yung ating talent, kailangan ka ng isang kapatid, kailangan ko ipag-pray mo ako. Puntahan mo, kapatid, ipag-pray. Ibibless ni Lord ang buhay mo, ibibless ni Lord yung buhay ng pamilya ng pinanalangin mo. Amen? Kaya, yung mga ginawa natin para sa Panginoon, yung paglilingkod natin, nakasulat naman yan. Nakarecord yan. Hindi yan buburahin ni Lord. Basta patuloy lang tayong gumawa ng mabuti sa Panginoon. Kaya, ang pagiging tapat sa Diyos ay pagkakaloob ay lalo lamang magpaparanas sa atin ng mas malaking katapatan ang Diyos. Being faithful to God will bring more God's faithfulness. Maging tapat ka sa Panginoon at makikita mong lalo ang katapatan ng Diyos ay nandyan. Give willingly. Kaya sabi kanina sa 2 Corinthians, di ba? Kaya, kailangan willing tayong magbigay sa lahat ng ating mga binibigay at tinutulong. Kaya, mayroon naman akong pintong pulpito. Ito ay totoo. Totoo itong aking pinto na ito. Sabi nga kasi, be faithful to God. Kaya, may kwentong pulpito. Tungkol sa isang lalaki na nagpapa-utang sa kanyang kumpare. Ito ay testimony ito. Dahil wala itong pera, isinangla niya ng lalaki ang kanyang wedding ring. Ibinigay nito ang pera doon sa kanyang kumpare na kaibigan. Nalaman ng asawa, sabi niya, nalaman ng asawa yung pagsangla niya, yung kanyang wedding ring. Galit na galit yung babae. Nagalit. Siyempre, wedding ring, mahalaga. Kaya, sabi naman nung lalaki, nagalit yung lalaki, sweetheart, sabi doon sa babae. Sweetheart, or kung ano ang tawag nyo, or palangga, or darling, sabi nung lalaki. Ang umutang na kumpare natin ay tumulong sa atin noong magkasakit ang anak mo. Noong walang-wala tayo, tumulong siya ng napakalaki sa pangbayad natin sa ospital. Ngayon, siya yung nangangailangan, nais kong tumulong sa kanya. Maganda yung ginawa niya. Kaya, yun baga ang sinasabi na kaibigan or kumpare na tapat. Hindi niya kinalimutan yung pagtulong sa kanya. Dahil yung buhay ng anak nila, sinagip nung kumpare niyang kaibigan. Kaya, yung kanyang wedding ring, hindi siya nagpangruha-ruha, nakida isang dahil waya nga ni si Daet, kas na kwarta nakitahong. Kada kag-ida ginuhuman, ing sangla nida, katong ida wedding ring. At handa naman siyang humarap sa kanyang asawa, mag-explain kung bakit niya.
Kaya naunawaan naman nung kanyang sweetheart. Kaya tapat siyang kaibigan. Nais kong maging tapat ding kaibigan sa kanya. Yun ang sabi nung lalaki. Naunawaan ng babae ang kanyang kabiyak. Dahil nga, ang pagiging tapat ay sinusuklian ng katapatan. Yun ang pagtapat tayo sa Panginoon, susuklian din tayo ng Panginoon kung ano ang ating pangangailangan. Ito din ay may karanasan din ako dito sa ganitong sitwasyon. Nung ako ay pumupunta pa sa Japan, umuwi ako. Bumaba ako sa barko dito sa Utsungan. Nakita ko yung ambulance. Pagkakita ko sa kanya, sabi ko, parang patay na. At talagang umiiyak na yung asawa, yung mga kamag-anak na kinuha sa ambulance at kinarga sa barko. Lumapit ako. Nagbigay ako ng tulong. Sabi ko, Lord, kailangan kong tulungan ito. Kahit hindi ko alam kung sino yun, nagbigay ako. Dahil sabi nga, dahil sabi ni Lord sa akin, tulungan mo. Kahit hindi natin kilala, basta kinausap ka ni Lord, tumulong ka. Yun ang mayroong puso na a good heart, a humble heart. Malaki ang pangunawa sa mga ganyang sitwasyon. Kaya, kinabukasan, nakita ko nung babae, nakilala niya ako. Pumunta sa bahay. Sabi niya, pwede bang makatuloy sa bahay ninyo? Parang naalangan siya doon sa Torel kasi kami, di ba maganda yung bahay doon. Naalangan siyang pumasok. Sabi ko, welcome, halika, pasok. Ay, kasi may chinil. Ay, ipasok mo. Sabi ko, walang problema yan sa akin. Hindi po ako yung tao na porke ka maganda ng bahay, ayaw mong po magpapasok ng tao, ayaw mong kausapin ang tao. Mga kapatid, hindi ko ugali yung ganun. Pinapasok ko siya. Umiyak siya. Sabi ko, bakit umiiyak ka? Nagyakapan kaming dalawa. Sabi niya, nakita mo ba yung sa ambulance na kinarga doon sa ambulance at kinarga sa barko? Asawa ko yun. Sabi niya, nakita ko, nagbigay ka ng tulong. Pero ngayon, nandito ako kasi kulang ang pera namin. Wala kaming pera na dadalhin. Pwede bang makahiram ng pera sa iyo? Ay, Sabado. Hindi naman ako makapag-withdraw. Malaki eh. Malaki ang hihiramin niya. 60,000. Sabi ko, nag-isip ako kung paano ko siya matulungan. Hinubad ko ang bracelet ko. Sabi ko, dalhin mo ito sa Palawan, sa pawn shop, isangla mo. Sobra pa yan sa pangangailangan mo. Sabi ko sa kanya. Lalong naghagulhol siya ng iyak at pinakayakap niya ako. Sabi niya, salamat talaga. Salamat. Sabi ko, sa Panginoon ka magpasalamat. Dahil kinausap ako ni Lord. Yung mga bagay na kung mayroon ako, hindi ang mahalaga. Pag nangangailangan, ibibigay ko. Kaya, ganun ang Panginoon. Kung ano ang kailangan natin, ibinibigay ng Panginoon. Hindi kurepot ang Panginoon. Kaya, maraming salamat sa ganung mga sitwasyon. Sunod na buwan, sabi ko, walang problema, basta yan ay tubusin mo lang. Alam mo, 80,000 ang nakuha ko. Sabi ko, okay. Sige, baonin mo yan. Yung basta, anuhin mo lang, tubusin mo lang. Ako na ang nagbayad ng porsyento. Ako na ang nagtubos dahil binigyan niya ako ng pera. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako hinayaan na matanggihan ko yung tao kahit wala akong pera. Hindi lang kasi sa pera ang paraan. Sa buhay, sa kung ano mayroon tayo, kung pwede naman. Kaya salamat sa Panginoon, pagdating ng 2 buwan, 3 buwan, bumalik siya uli.
baka mayroon ka na namang pera. Babalik na naman kami sa ano. O operahan kasi ang buong ganito niya. Tapos, operahan naman itong ulo niya. Ay parang ako din ay, Lord, salamat. At hindi ako yun. Kaya kung ano mayroon ako, binigay ko uli sa kanya yung bracelet, binigyan ko pa siya ng cash. Kaya malaking pasalamat ko sa Panginoon dahil hindi ako ang mayroon ng ganun na sakit. Hindi ako nguoperahan sa buong ganito, buong ulo. Kaya salamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, buhay pa yung tao na yun. Kaya pag nakikita ako, malaki ang ginagawa nila. Dinadalhan nila kung ano-ano lang. Kaya kailangan din kasi yun na tulungan natin ang yung mga nangangailangan. Kaya tapat ang Diyos, hindi naging maramot sa atin kailanman. Amen? Amen? Maramot ba sa inyo? Hindi maramot ang Diyos. Kaya tapat po ang Diyos, hindi siya naging maramot sa atin kailanman. Amen. Kaya the only way to respond to God's faithfulness is to be faithful to God. Hi. Faithful to God. Number 3, she gave to God that much due to her appreciation to God. She simply wants to give thanks. Magpasalamat. In appreciation is best expressed not only through words, but with gifts. Kaya ito, alam mo yun, yung binigyan ko ng, yung inano ko, binigyan niya ako ng manok, litson. Sabi ko, wag ka nang mag-abala. Kung ano ang dinadala niya. Sabi ko, gamitin mo yan, yung binibili mo dyan, gamitin pa ninyo sa pangangailangan ninyo. Pero yun talaga ang kailangan. Appreciation is the best expression. Not in words, but with gifts. Kaya sa ating mga magulang, binibigyan ba natin ng regalo ang ating magulang? O nawala na yung regalo? Bilang pagpapasalamat natin sa Kanya, dahil kung hindi sa ating mga magulang, wala naman tayo, sa tulong ng Panginoon, binigay tayo. Offering are not payments, but are gifts to God. In response, as a thanksgiving, because we cannot never repay God for His goodness. Sino ba dito ang makapagbayad sa Diyos ng Kanyang ibinigay? Lahat tayo ay pinanganak na hubad. At tingnan mo ngayon kung paano ka pinagpala ng Diyos. Wow! Ang gaganda natin ngayong umaga, di ba? Ang gwagwapo. Amen. Amen. Ito po, ganito na tayo ngayon. Pinagpala tayo ng Panginoon. Kaya, kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya, kung tayo man ay nangangailangan, nandiyan ang Panginoon. Hindi tayo niya pinababayaan. Nandiyan ang Panginoon, patuloy na nagbibigay siya ng buhay sa atin. Kaya, mga kapatid, huwag tayong maging kuripot sa Panginoon, huwag tayong maging kuripot sa ating mga kapatid, huwag tayong maging kuripot sa mga nangangailangan. Tulungan natin yung mga nangangailangan. Kaya in conclusion, give happily to those in need, and always be ready to share whatever God has given you. By doing this, you will be storing up real treasure for yourselves in heaven. It is the only safe investment for eternity. Kaya, paalala, again, kaya magbigay galing sa ating isip, masayang mula sa puso, bukas ang ating bulsa sa pagbibigay, bukas ang ating kaisipan.
bukas ang ating bahay kung pumasok man yung nangangailangan. Kaya mga kapatid, palaging sabihin natin, kaya nga sabi, ang investment natin ay doon sa langit. Kaya, to God be the glory, God bless, God assured that He will bless us sa ating mga binigay. Kaya, sabi nga ng ating awit, ang Panginoon lang ang nagtiwala sa atin. Kaya kailangan natin magtapat tayo, maglilingkod sa Kanya. Yun kaninang pinaawit sa atin ni Brother Ron. Kaya, salamat sa Panginoon. Ito po ang salita ng pag-iyan. To God be the glory.